walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Phil. Ako si James. Mabuhay. Mabuhay. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, mga bagong crush ng bayan, mga football heartthrob na magkapatid, sina Phil at James Young husband. Oh, really? Kama na nakakapagpagaling daw ng mga sakit-sakit ng kalamnan at kasukasuan. Ito na nga ba ang spa para sa masa? Mga international chef, ipinarada ang kanilang mga pambato. Chefs on parade. Iba't ibang gimmick sa birthday party ng mga chikiting. At libro na pinagdedebatihan ngayon sa Amerika at ibang parte ng daigdig, nagsasabing para matuto ang mga bata, dapat silang pahirapan. Agree o disagree? Sinagot ko, sabi ko, patayin mo na lang ako kasi yung gaganin-ganin yun. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andagan. Accept that Peabody is Jessica Soho. Then we dedicate this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Kapag masakit ang katawan, mahiga muna sa kama na nakapagbibigay raw ng ginhawa sa mga sakit-sakit sa kalamnan at kasukasuan. Sa kaunting barya, ito na nga ba ang spa ng masa? Pagputok pa lang ng araw, kapansin-pansin na ang mahabang pila ng mga gustong makapasok sa center na ito sa Bacoor, Cavite. Karamihan sa kanila, may kanya-kanyang iniindang sakit. Marami na siyang walang sakit sa akin. Tapos ito na lang yung aking inaano ngayon, yung goiter ko. Pati yung mga sakit-sakit sa likod, katawan, mga kasukasuhan, nawawala. Lagi ako nahihilo pag sumusumpong yung panghihina ko. Halos isang buwan ako nakahiga, wala akong nagagawa. At tila ba umaasang maambunan ng ginhawa o himala pa? Kami ay pumipila araw-araw dahil ang sadya namin at lalo na ako kasi marami akong nararamdaman na sakit. Pagtuntong ng alas 9 ng umaga, isa-isa nang pinapasok ang mga tao. Sa loob, parang merong variety show. Kahit ang mga matatanda at may kapansanan, nakikisayaw. Ayon sa mga facilitator ng center, bahagi raw yun ng kanilang therapy session. Pagkatapos mag-warm up, dumiretso sa kabilang kwarto ang mga tao. At dito, hindi pare o faith healer ang naghihintay sa kanila, kundi mga kama. Walang inaksayang oras ang mga tao. Agad silang nagsihigaan. Di umano, ito raw ang susi sa kanilang paggaling. Ang mga kamang ito kasi, hindi raw basta-basta ordinaryong mga higaan, kundi mga thermal massager bed. Galing pa raw ng Korea ang mga kamang ito. At sa loob daw mismo ng bawat kama, may mga jade, isang uri ng semi-precious na bato na umiinit daw habang gumugulong sa gulugod o backbone ng taong nakahiga rito. Ang paniniwalang nakakagaling daw ito ng mga sakit
base sa Eastern medical practice, katulad ng sa mga bansang Korea at China. Pinaka-focus niya is spine treatment because it has been studied that internal organs of a human body nakadugtong lahat siya sa spine. About 80% ng chronic diseases, yung sinasabi na wala ng pag-asa, nakukuha pa yan through alternative medicine. Kalimitang 40 minuto ang itinatagal ng bawat therapy kapag humiga ka raw rito. Para ka na ring nagpa-acupressure o masahe o hilot o hindi kaya nagpa-bentosa. Salamat po ako at binigyan pa ako ng ganito pa akong buhay. Lahat ng kamang ito, pagmamayari ni Mang Rogelio na di umano pinagaling ng mga kamang ito. Halos paralisado na raw ang kalahati ng katawan noon ni Mang Rogelio matapos siyang dapuan ng kakaibang sakit na kung tawagin, Guillain-Barré syndrome na nakakaapekto raw ng nervous system ng tao. Pero hindi raw bumuti ang kanyang lagay hanggang masubukan daw niya ang thermal bed. Bumili ako kasi malaki tulong sa akin. Kasi doon ko naramdaman yung panibagong buhay ko. Ngayon, nakakakilos na raw ng maayos si Mang Rogelio. At bilang pasasalamat daw sa munting himalang dumapo sa kanyang buhay, libre niyang pinahihigaan ang 24 na thermal bed na ito, araw-araw. Si Absalon naman, Disyembre pa raw nung 2005 nung na-stroke. At dahil wala raw perang pampatherapy, isang pulley lang daw ang gamit niya noon para masahiin ang kanyang mga binti. Nawala lahat. Sakit ko nawala. Dahil sa sakit ko. 6 na taon ako nagtitis. Kaya ang ginagawa po namin, simba na lang. Sabi ko sa naman ko, huwag kang tumigil. Hanggang nabalitaan daw ni Absalon nung nakaraang taon ang tungkol sa umano'y nakagagaling na kama sa center na ito. Kaya kahit hirap daw siya sa paglalakad at pagtayo, araw-araw siyang dumarayo rito para makihiga. Pakiramdam po, parang wala kang nararamdaman ng sakit. Pero nung samahan namin si Absalon sa doktor, sinabi ng doktor sa kanya na huwag siya dapat umasa ng biglaang paggaling. Based on yung findings niya, yung nakikita ko sa kanya, yung assessment ko sa kanya, yun ay bahagi ng normal na process ng recovery. With the help of a professional physical therapist, siguro mas higit pang recovery ma-achieve niya. Hindi yung naasahan mo lamang isang kama. Hindi lang dito sa Cavite may ganitong mga eksena ngayon dahil nagkalat na rin sa Metro Manila ang iba't ibang mga center na nagbibigay ng libre o murang bayad sa paggamit ng thermal bed. Pero para sa mga ayaw makipagsiksikan sa mahahabang pila, maaring bumili ng thermal bed sa halagang 138,000 pesos. Ang 58 anyos na si Mang Boy, tinamaan ng vitiligo, sakit sa balat kung saan namumuti ito. Nagkaroon din siya ng toxic goiter. Pumila rin daw siya noon sa isang thermal bed center sa Binondo para magpagamot. Hanggang naisipan niyang mangutang para bumili ng sarili niyang thermal bed. Dati nga, vitiligo ko, talagang buyang, puti-puti, tsaka ang mukha ko parang mapa. Sabi ko, napapaayos ako na medyo kahit pa paano, minimal, nakaka-ano-ano ako ng katawan ko. Makalipas daw ang 2 taon dahil sa di umano, magandang epekto raw sa kanya ng thermal bed. Bumili pa siya ng 2 kama para iparenta naman sa iba pang gustong sumubok nito. Maboy. 40 pesos kada 40 minuto ang paupa ni Mang Boy sa kanyang thermal bed. Kasi dito, hindi gaano matagal na pumila. Hindi gaya doon sa center, magkapunta doon bago ka makasalang. Dito, pag dumating ka ng umaga, mga 2 oras lang, makasalang ka na. Makauwi ka pa rin maaga. Pero iba ang naging kaso ng 81 anyos na si Aling Anita.
Dahil health conscious daw siya, mahilig siyang bumili ng mga aparatong inaakala niyang makakatulong sa kanyang kalusugan. Kaya nagpasya rin siyang bumili ng thermal bed. 4 na taon daw itong nagamit ni Aling Anita. Pero noong 2009, na-stroke siya. At ang bilin daw ng doktor sa kanya, tigilan na ang paghiga sa thermal bed. Parang sabi kasi nung doktor niya, itigil muna yan dahil kasi mainit. Kasi baka lalo yung init kasi baka lalo ulit siyang ma-high blood or mag-trigger ulit yung high blood niya. Para tiyakin kung may bisa ba talaga ang kamang ito, minabuti naming kumonsulta sa physicist at direktor ng Bureau of Health Devices ng DOH o ng Department of Health, si Director Agnet Peralta. Ang inyong device is producing infrared. Ito yung infrared portion. Isinama rin namin sa DOH ang isa sa mga miyembro ng education team ng kumpanyang nagdala dito sa Pilipinas ng thermal bed. If you're claiming, amongst other things, that it can regulate blood flow, iba na yan. Medical device na yan, for which we require a license to import or to distribute or to sell and a certificate of product registration. You need to submit scientific evidence as to your claim. Otherwise, you will not be allowed to claim this in your product. Meron din po kasi siyang ginagawang chiropractic principle. So, habang nakahiga po tayo dyan, kasi po meron po kaming care guide rail para masundan po yung curvature ng spine. It's actually just a thermal massager, which means nagmamasahe at saka merong heating effect, tumataas kaunti yung temperatura. Wala, hindi makaka-cure yan ng kahit anong sakit. And since meron pang medyo mainit, so yung mga muscle pain dyan, diba pag medyo masakit yung mga kalamnan mo, muscles mo, maglalagay ka ng hot compress kung minsan, nasaktan ka, diba? Hindi rin kumbinsido si Direktor Peralta sa di umano bisa ng batong jade para makagamot. Huwag kang basta-basta na lang magpapa-expose sa isang device na magtataas ng temperature mo. Tapos pa yung mga may cardiovascular disease. At risk yan for hyperthermia kung mataas yung temperatura. Ay nako, lalo nga tataas yung presyon mo. It's a form of alternative medicine. It has several principles going on na nakakatulong sa health ng isang tao. Nilinaw naman ng isa sa mga distributor ng thermal bed sa Pilipinas na lehitimo raw ang pagpapagamit at pagbibenta nila ng mga kamang ito. Meron daw silang certificate mula sa Food and Drug Administration o FDA na nagsasabing hindi pa raw sila obligadong magparehistro dahil hindi pa ipinatutupad ang RA 9711 o batas na sumasakop sa kanilang negosyo. Sa ngayon, pawang mga testimonial o mga sabi-sabi at mga opinyon ng mga nakasubok na nito ang magpapatunay lamang sa bisa ng thermal bed. Samantala, katulad po ng paulit-ulit naming ipinapaalala sa inyo, pagdating sa ating kalusugan, maging maingat at mapanuri. Susunod! Ako si Phil. Ako si James. Mga bagong crush ng bayan, mga football heartthrob na magkapatid, sina Phil at James Young Husband.